Magandang umaga po sa inyo, mga kababayan, mga kaibigan ko, mga kababayang Pilipino. Gusto ko lang magpahayag po sa inyo ng ilang napakahalagang mga bagay na may kinalaman sa mga maiinit na issue na ngayon ay pinag-uusapan sa kasalukuyan, hindi lang sa mainstream media, kundi lalong-lalo na po sa social media. Ang ating bansa po ngayon ay dumadaan sa isang napakadilim na yugto ng ating kasaysayan. Isa po ito sa pinakamadilim na kasaysayan ng ating bansa, kung saan marami sa ating mga nanunungkulan ngayon sa gobyerno, mga halal ng bayan o mga appointed officials, ay kitang-kita po natin at ating pong napapatunayan sa ating mga sarili kung paanong sila ay magsabuatan, magkaisa sa isang grand conspiracy na magnakaw, mandambong sa kaba ng ating gobyerno. Siguro po ay hindi nalingid sa inyong kaalaman ang iba't ibang mga balita na nabubulgar o nahahayag sa iba't ibang kaparaanan at inihahayag ng iba't ibang mga tao na lumulutang, lumalantad para magsiwalat ng kanilang mga nalalaman. Sa dami po ng mga katiwalian na nangyayari ngayon sa ating bansa, ay kapuna-puna at mapapansin ninyo ang isang napakalaking grand conspiracy, malawakang sabwatan. Sa dami po ng pera na ninakaw ng mga buhaya, ng mga walang hiyang politiko, ng mga masasamang politiko na ito na atin pong inihalal, sa sobrang laki ng kanilang mga ninakaw na pera, halos matakpan na po nila ang bibig ng lahat ng kanilang mga kasamahan. Halos lahat ay matakpan na nila ang bibig. Iilan-ilan ang nagsasalita. Iilan-ilan po ang kusang lumalantad. Mabibilang po natin ang mga nagsisiwalat ng mga katiwalian sa panig ng mga kasalukuyang nakaupo sa gobyerno na inihalal ng taong bayan. Ganon din yung mga appointed officials. Mabibilang po natin yung talagang nagsasabi o naghahayag ng kanilang nalalaman. Sa pangunguna ng ating ikalawang Pangulo, ng ating Vice President na si Inday Sara, ay nahayag po ang mga katiwalian na ginawa ni Speaker Romualdez at ni Congressman Zaldico. Ganon din sa paghayag ng ating dating gobernador ng Ilocos Sur na si Governor Chavit Singson. Ganon din sa nakasalukuyang nakaupong congressman sa Cavite na si Congressman Kiko Barzaga. At sa ilan pang sa pamamagitan ng ilang pang mga opisyal ng gobyerno na naghahayag ng kanilang nalalaman, ay unti-unti pong nabubulgar ito mga katiwalian. Tayo pong mga Pilipino, kalimitan o karamihan po sa atin, ay alam na natin ang mga katiwalian na matagal ng practice o matagal ng ginagawa ng mga politiko sa ating gobyerno, kasama na rin yung mga appointed officials. Bawat proyekto, siguro naman ay alam na ng marami na meron silang tinatawag na cut o porsyento sa bawat proyekto. Kaya ang nagiging
end result o ang nagiging resulta niyan ay ang pagbaba ng mga kalidad ng mga proyekto, nagiging substandard yung kanilang mga ginagamit na mga materyales sa pagbuo, sa paggawa nila ng mga proyekto na kanilang ipinagagawa o ipinagawa. Alam po natin na sa bawat proyektong ipatutupad sa ilalim man ng local government o national government, ito ay nagdadaan muna sa, kung hindi man sa konseho, kung hindi man sa board, kung ito ay nasa provincial level, ay dumadaan nito sa tinatawag na two houses of Congress. Yun nga po yung upper house at saka yung lower house, kung ito po ay kung ang proyekto ay nasa ilalim po ng national government. Ang anumang proyekto po na nasa ilalim ng national government, bago po iyan ay maging isang ganap na proyektong ipatutupad, kinakailangang pagtibayin po yan sa dalawang kapulungan ng Kongreso. At pagka po yan ay pinagtibay na sa dalawang kapulungan ng Kongreso, yan po ay aakyat sa Malacanang, aakyat po yan sa Office of the Secretary o yung Executive Secretary, si Bersamin. At pagkatapos niyan ay aakyat yan sa opisina ng Pangulo. Dahil dyan, masasabi natin na wala talagang proyekto na maaaring ipatupad na hindi dumaan o nilagdaan ng ating Pangulo. Dahil ang kahuli-hulihan pong pupuntahan ng papeles o ng dokumento o nung isinagawang batas, pinagtibay na batas, ay ang Office of the President. Ang Office of the President, ang presidente, ang pwedeng magpatibay nung anumang batas na yan na kanilang binalangkas o pinagtibay. Magiging batas o ganap na batas yan kapag iyan ay nilagdaan ng Pangulo, at pagka naman po iyang batas na kanilang pinagtibay sa Kongreso ay binito ng Pangulo, ay mawawalang saysay po yung batas na yan. Kaya masasabi natin ng derechahan na hindi po pwedeng walang alam si Pangulong Marcos sa mga proyekto, sa mga nangyayari ngayon na proyekto sa ating bansa. Tayo po ay nasanay at naging parang tolerable o katanggap-tanggap na sa atin yung mga nangyayaring pangungumisyon o mga tara na hinihingi ng ating mga nasa gobyerno sa bawat proyekto na kanilang ipinatutupad. Sabi ko nga sa inyo, naging mistulang yan katanggap-tanggap na. Pero ito pong nangyari kailan lang. Masasabi ko po sa inyo, ito na po ang pinaka-extreme. Ito na po ang pinaka-nakakasuka at pinaka-kasuklam-suklam na ginawa ng mga namumuno sa ating gobyerno ngayon. Bakit ko po nasabi? Siguro hindi naman lingid sa inyong kaalaman at alam ninyo yung tungkol sa mga nababalitang ghost projects. Yung pong ghost projects ay kaya tinawag na ghost projects sapagkat wala naman talagang proyekto. Yan ay proyekto lang sa papel pero wala kayong physical na makikitang proyekto. Sa madaling salita, yung pondo na inilaan ng gobyerno diyan sa tinatawag na proyektong yan na naging ghost project, yung pondong inilaan dyan, pinaghati-hatian lang ng mga taong nasa gobyerno kasama yung mga kontratista. Kung ang proyekto ay nagkakahalaga ng 1,000 piso halimbawa,
Yung 1,000 piso na yon, wala ni katiting na pako, ni isang pako, kahit isang pirasong papel, walang bibilhin para doon sa proyekto na yon. Kaya po, ghost projects. Pakita lang yan. Ano lang yan, sa papel lang yan. Wala talagang proyekto. Sa madaling salita, ninanakaw lahat ng pondo na nakaukol diyan sa proyektong yan, nauwi sa wala. Ninakaw, ubos, walang natira. Ito pong nangyayari na ito, hindi po naiisip ng ilan sa ating mga mamamayan na ang magiging bunga po niyan sa huli ay ang tuluyang pagkalugmok ng ating ekonomiya na magsasadlak sa lalo pang kahirapan sa ating maraming mamamayan na ngayon ay naghihirap na. At ang pwedeng maging end result niyan ay mauwi sa kaguluhan na maaaring dumanak ng maraming dugo sa ating mga kababayan. Hihintayin po ba natin na mangyari yan? Bakit hindi tayo sabay-sabay na manawagan kay Bongbong Marcos sa maling pangulo na ating iniluklok, na kung maaari mahiya naman siya? Pwede ba, Pangulong Marcos, mahiya ka naman sa mga kababayan mo? Lalong-lalo na yung sa mga kababayan mo na nagtiwala sa iyo. Umasa na maganda, maayos ang gagawin mong pamamalakad dito sa ating gobyerno. Kasama po ako sa mga naniwala sa iyo. Kasama ako sa mga maraming Pilipino na naniwala at nagtiwala na maganda ang iyong gagawin. Sa paniniwala ko na ibabangon mo ang pangalan ng iyong nasirang ama. Ibinoto kita. Nagkamali ako. Kung hindi ka marunong mahiya, kung pwede lang maawa ka. Maawa ka sa maraming mga Pilipino. Lalong-lalo na doon sa mga kababayan nating Pilipino na sobrang hirap na ang nararanasan. Tayo pong sambayanan, lalong-lalo na po tayong mga mamamayang Pilipino na bumoto kay Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Tayo po ang nagluklok, tayo po ang naglagay sa kanya sa malaking kapangyarihan. Tayo po ang nagtiwala at nagluklok sa kanya para maging pangulo ng ating bansa. Naniniwala po ako na bilang Pilipino, lalong-lalo na po tayong mga bumoto kay Bongbong Marcos, mayroon tayong malaking obligasyon, moral na pananagutan na ituwid po natin yung mali na ating nagawa. Bumoto po tayo ng maling tao na ating pagtitiwalaan. Bumoto po tayo ng maling tao na ating iniluklok sa kapangyarihan. Kung ganon, tayo rin ang may moral na pananagutan at obligasyon para pababain ang taong iniluklok natin sa kapangyarihan. Nagluklok tayo ng maling tao, pababain po natin ang maling tao na ating iniluklok. Kung naniniwala po kayo na ang gamot sa kamandag ay kamandag din, maniwala po kayo na ang taong nagluklok sa kapangyarihan, ang taong bayan na nagluklok sa maling tao sa kapangyarihan, ang siyaring taong bayan ang magtatanggal sa maling taong kanilang iniluklok sa kapangyarihan. Ako po bilang isang Pilipino, hindi po ako kilala. Hindi po ako kilalang oposisyon. Hindi po ako sikat na tao. Pero nakikisama ako
at ako ay kaisa ng ating mga mamamayang Pilipino. Sikat man sila o hindi man sila sikat. Nakikiisa ako sa lahat ng ating mamamayang Pilipino sa pangunguna ni dating Governor Chavit Singson at ng kasalukuyang nakaupong congressman ng Cavite na si Congressman Kiko Barsaga. Nakikiisa ako po sa kanilang panawagan na pababain sa pwesto si Bongbong Marcos. Sa kanilang panawagan kay Bongbong Marcos na bumaba na at mag-resign. Nakikiisa po ako sa kanilang panawagan kay Bongbong Marcos na mag-resign sa madaling panahon, sa lalong madaling panahon, sa agarang pag-resign o pagbaba sa pwesto. Bilang isa sa inyong mga kababayan, nananawagan po ako sa inyo. Makipagkaisa po tayo sa mga kababayan nating Pilipino na nananawagan ng agarang pagbaba sa pwesto ni Bongbong Marcos. Maraming salamat po sa inyo.